ang kwento ng tunay na kaibigan. Isang araw, may isang elepante na naglalakbay papasok sa isang magandang kagubatan. Ang layunin niya ay simple lang. Gusto niyang makahanap ng mga bagong kaibigan. Habang naglalakad, nakita niya ang isang unggoy na umuugoy sa sanga ng puno. Uy, unggoy! Gusto mo bang maging kaibigan ako? Naku, hindi pwede. Masyado kang malaki. Hindi ka kayang umugoy sa mga puno tulad ko. Hindi tayo magkakasundo. Sa laki mong yan, di ka dapat kaibiganin. Nalungkot ang elepante sa sinabi ni unggoy at nagpatuloy na muli sa paglalakad. Kinabukasan, nakita ng elepante si Kuneho sa kanyang lungga na nagbabaka sakaling maging kaibigan niya ito. Hello, Kuneho! Pwede ba akong maging kaibigan mo? Hindi! Masyado kang malaki! Hindi ka makakapaglaro sa loob ng maliit kong lungga! Sige na! Umalis ka na! Hindi sumuko ang elepante. Pumunta siya sa tabi ng tubig at nakita ang isang palaka na tumatalon-talon. Pakiusap, palaka! Pwede mo ba akong maging kaibigan? Ayoko, hindi maaari. Masyado kang malaki. Hindi mo kayang tumalon ng mataas at mabilis tulad ko. Hindi tayo bagay na magkaibigan. Nalungkot ng sobra ang elepante. Pakiramdam niya wala siyang silbi dahil sa kanyang laki. Lumitaw ang isang squirrel at nilapitan siya. Squirrel, masaya ka bang magkaroon ng kaibigan na tulad ko? Kahit na ako ay malaki? Paumanhin po, ginoong elepante. Masyado po kayong malaki. Hindi kayo bagay na kaibigan sa amin. Ngunit makalipas ang isang araw, biglang nagdilim ang langit. May nangyaring hindi inaasahan sa kagubatan. Biglang nagkagulo ang lahat. Ang mga hayop ay nagtatakbuhan, paruot parito, takot na takot. Mabilis na nagtungo si Squirrel kay Elepante upang humingi ng tulong. Oh, anong nangyayari? Bakit kayo tumatakbo? May isang malupit na leon. Sinusubukan niyang patayin at kainin kaming lahat. Tulungan mo kami, elepante, bago pa niya kami kainin. Nagtago si Squirrel sa likod ni Elepante. Sa hindi kalayuan, makikita ang anino ng isang leon na papalapit ng papalapit sa kanila. Takot ang lahat, pero alam ng elepante na kailangan niyang gumawa ng paraan. Nilapitan niya ang leon at tumayo siya ng tuwid at matapang. Huminto ka, ginoong leon! Ano ang pakialam mo? Huwag kang makialam sa ginagawa ko. Aalisin ko ang mga hayop na ito sa kagubatan. Wala nang nagawa ang elepante kundi ipagtanggol ang iba. Sinipa niya ang leon ng malakas. Dahil sa lakas ng sipa at takot sa laki ng elepante, tumakbo siya ng napakabilis upang iligtas ang kanyang sarili. Hindi na siya bumalik pa. Bumalik ang elepante sa gitna ng kagubatan at ibinalita ang magandang balita. Wala na ang leon, ligtas na ang lahat. Nagpasalamat ang lahat ng mga hayop kay elepante at naging kaibigan niya ang lahat ng mga ito. Mula noon, naging matalik na magkaibigan ang elepante at ang lahat ng hayop sa kagubatan. Natutunan nila na hindi mahalaga ang itsura o laki ng isang kaibigan. Ang mahalaga ay ang kabutihan at tapang na nasa loob niya.